Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 18, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Leyte 1st District Congressman Martin Romualdez nagbitiw na bilang Speaker ng Kamara. Isabela 6th District Congressman Faustino Bonji D na ihalal bilang bagong House Speaker. House Majority Leader Sandro Marcos nilinaw na walang papel ang Malacanang sa pagpapalit ng liderato ng Kamara. Dating House Speaker Martin Romualdez walang ligtas sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects kahit bumaba sa pwesto ayon sa Malacanang. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico at dating Senate President Francis Escudero dapat sisihin sa insertions sa 2025 budget ayon sa isang mambabatas. Pondo ng DPWH sa 2026 tinapyasan na ng higit 200 billion pesos. Vice President Sara Duterte magaling magpatawa kahit hindi komedyante ayon sa Malacanang. Sa atin namang Metro News, dalawang Chinese national arestado makaraang mabisto na nagpapatakbo ng love scam hub sa Quiapo, Maynila. Sa ating Science and Technology News, ozone layer inaasahang makaka-recover pagsapit ng mid-century. Sa atin namang Lifestyle News, mga damit at alahas ni Marie Antoinette tampok sa bagong exhibition sa United Kingdom. Sa ating music trivia, ngayong petsa, pinangalanan ng isang British music magazine ang isa sa miyembro ng The Beatles bilang rock's ultimate icon. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang babae sa Florida sinuntok ang isang buwaya para mailigtas ang kanyang alagang aso. Ang ating po oras, 6:37 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nagbitiw na si Leyte Congressman Martin Romualdez bilang Speaker ng Kamara. Sa kanyang talumpati sa sesyon sa Kamara, sinabi ni Romualdez na ginawa niya ang pagbaba sa pwesto para mailayo ang kapulungan mula sa mga paratang ng katiwalian na ibinabato laban sa kanya. Binigyan din ni Romualdez na wala siyang kasalanan at wala siyang itinatago at ang tanging niyang layunin ay maglingkod at mapabuti ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Samantala, kasunod ng pagbibitiw ni Romualdez na ihalal naman bilang bagong Speaker ng Kamara, si Isabela 6th District Congressman Faustino Bonji D. III. Matapos i-anunsyo ni Romualdez ang kanyang pagbibitiw bilang leader ng Kamara, ininomina ni Quezon City Congressman Ralph Tulfo si D na gawing Speaker ng Kapulungan. Walang tumutol sa nominasyon at wala ring ibang pangalan na inirekomenda sa binakanting posisyon ni Romualdez. Sa ginanap na botohan, 253 na kongresista ang bumoto para kay D.
28 ang nag-abstain habang walang negative votes. Bago maging speaker, isa si D sa mga deputy speakers sa ilalim ng liderato ni Romualdez bilang kinatawan ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. 774 Balita Ngayon. Samantala, House Speaker Bogie D kinaawaan ng isang senador. Narito naman ang report ni Conde Batak. Conde. Umalma si Senator Cheese Escudero sa alegasyon ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na sila ni Congressman Zaldico ang dapat nasisihin sa budget insertions ngayong taon. Ayon kay Escudero, katawa-tawang ginagawa ni Puno at ang Kamara dahil mabilis na inabswelto si dating House Speaker Martin Romualdez habang inilaglag si Ko at nagturo pa ng iba. Iginit ng senador na ang tunay na issue dito ay ang mga ghost projects, substandard na infrastruktura at mga kickbacks sa nakalipas na pambansang budget. Tinukoy ni Escudero na nangyari ang mga yan sa taong 2022, 2023 at 2024, mga taon House Speaker si Romualdez. Nagbabala ang mambabatas na huwag magpa-distract ang publiko sa mga politikal na salaysay na nagtatangkang linisin ang nangyaring eskandalo. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. 774 Balita Ngayon. Samantala, nilinaw ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na walang naging kumpas ang Malacanang sa pagbibitiw sa pwesto ni dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon ito ni Kong Sandro makaraang matanong kung ipinag-utos ba ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw sa pwesto ni Romualdez. Makaraang idawit na mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Kong Sandro, mismong si Romualdez ang kusang bumaba sa pwesto. Inayag pa ng Batang Marcos na nananatili pa ring may numero si Romualdez sa Kamara bago ito nagbitiw bilang House Speaker. Sinabi pa ni Kong Sandro na kasunod ng pagbibitiw bilang Speaker ni Romualdez, nagsagawa ng konsultasyon ang Majority Coalition sa kung sino ang maaring pumalit sa kanya at si Isabela Representative Faustino Bogie D ang lumutang na pangalan. First of all, it was not a matter of being chosen by Malacanang. Aside from that, Kong Toby said ayaw niya, and Kong Albi gave way for Kong Bogie. How this works is, of course, it's a game of numbers, the magic number being 158. Hinausap at tinanong pa namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po, Congressman Bogie. We are a collegiate body. The Speaker is primus inter pares, and he serves at the pleasure of the majority. So, noong lumabas po ang pangalan ni Congressman Bogie D, yan po ang nominate bilang Speaker of the House. Ang tinig ni Representative Sandro Marcos. 774 Balita Ngayon. Samantala, tiniyak ng Malacanang na hindi pa rin ligtas si late Congressman Martin Romualdez sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects kahit nagbitiw na ito bilang House Speaker. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mag-resign man o hindi si Romualdez ay hindi ito makakaiwas sa pananagutan sa oras na mapatunayang sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. If ever man po na mag-resign si Speaker Romualdez, at ito po ay para maging malaya ang pag-iimbestiga, lalo pat nababanggit nga ang kanyang pangalan. Magiging maayos po ito at makatanggap-tanggap kung ang kanyang dahilan po ay para maging maisalba rin po ang integridad ng institusyon at para nga sa isang malayang pag-iimbestiga. Kahit naman hindi siya mag-resign. At kung masasangkot man ang kanyang pangalan at may mapapakitang ebidensya laban sa kanya, mas magandang ito ay kanyang depensahan sa pamamagitan ng mga records na maaari niyang ipakita. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Samantala, kinumpirma naman ng palasyo na nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Romualdez noong Martes ng gabi sa gitna ng mga ulat ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Gayunpaman, hindi nagbigay ng detalye ang palasyo tungkol sa naging usapan ng dalawang lider.
Mga reklamo sa sumbong sa Pangulo website umakyat na sa higit 16,000. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Umakyat na sa 16,275 ang ulat at reklamong natanggap ng Malacanang sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo website mula ng ilunsad ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipapasa na ang lahat ng sumbong sa bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure. Bahagi ng mandato ng ICI ang pagsisiyasat sa mga anomalya at irregularidad sa flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura sa nakalipas na 10 taon. Binigyan din ng Pangulo na dapat agad kumilos ang komisyon upang hindi maantala o mapabayaan ang mga reklamong isinumite ng publiko laban sa mga irregular na proyekto ng pamahalaan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Isa pang balita sa labas ng himpilan, pagbalik sa bansa ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Iginiit ni Presidential Son at House Majority Leader Representative Sandro Marcos na dapat umuwi na sa bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico upang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Di ni Marcos masyado ng malala ang mga paratang laban kay Ko at nakakaladkad na ang buong House of Representatives. I am gonna be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations against him. I think he should come home and face the allegations against him. So it's not too severe, and it's dragging the house in the mud. Hindi naman tiyak ni Marcos kung may kakayahan ng Kamara bilang institusyon na pauwiin si Ko, pero maaarian niya itong ipagharap ng reklamo sa House Ethics Committee katulad ng sinapit ni dating Congressman Arnulfo Teves. Si Ko na dating chairman ng House Appropriations Committee ay inaakusahan na may kinalaman sa mga insertions sa 2025 national budget at isinasangkot din sa maanumalyang flood control projects. Sa pagtalakay naman sa 2026 proposed budget ng Department of Agriculture ay lumabas na ng brabraso umano si Ko noon para mabigyan ng fish import permit o allocation ang ilang mga kumpanya. Sa ngayon ay nananatili sa Amerika si Ko para sa kanyang medical treatment. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, iginiit ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na sina Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating Senate President Francis Escudero ang dapat sisihin sa umano'y insertions sa 2025 national budget. Sa isang panayam, sinabi ni Puno na bagamat kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez sa binuong Small Committee ng BICAM kung saan isinasagawa ang mga insertion, hindi naman ito nakakadalo sa mga pagpupulong. Inihayag pa ni Puno na maging si dating Senator Grace Poe na dating chairperson ng Senate Finance Committee ay hindi rin pinapayagang dumalo sa karamihan sa mga pagpupulong. Bunsod nito, tanging si Ko at Escudero lamang ang gumawa ng anumang mga insertions, partikular na anya ang nasa 20,000 DPWH projects. Kaugnay nito, naniniwala si Puno na dapat persahang mapabalik ng Pilipinas si Ko kung kinakailangan upang harapin ang mga paratang ng korupsyon. Dagdag pa niya, maaring itong isagawa sa ilalim ng Philippines-US Extradition Treaty. Samantala, Senator Chis Escudero pumalag sa akusasyon na isa siya sa dapat sisihin sa maanumalyang flood control projects. Conde Batak sa detalye. Umalma si Senator Chis Escudero sa alegasyon ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na sila ni Congressman Zaldico ang dapat nasisihin sa budget insertions ngayong taon. Ayon kay Escudero, katawa-tawang ginagawa ni Puno at ang Kamara dahil mabilis na inabsuelto si dating House Speaker Martin Romualdez habang inilaglag si Ko at nagturo pa ng iba. Iginit ng senador na ang tunay na issue dito ay ang mga ghost projects, substandard na infrastruktura at mga kickbacks sa nakalipas na pambansang budget. Tinukoy ni Escudero na nangyari ang mga yan sa taong 2022, 2023 at 2024, mga taon House Speaker si Romualdez. Nagbabala ang mambabatas na huwag magpadistract ang publiko sa mga politikal na salaysay na nagtatangkang linisin ang nangyaring eskandalo. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon.
Tinapyasan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng halos 30% ang kanilang proposed budget para sa 2026 matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing pagsusuri dito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mula sa 881.3 billion pesos, bumaba na lamang sa 625.8 billion pesos ang panukalang budget ng DPWH matapos alisin ang lahat ng locally funded flood control projects na nagkakahalaga ng 252 billion pesos. Hiniling ng DPWH sa Kongreso na ilipat ang naturang pondo sa mga programang makakatulong sa agrikultura, edukasyon, kalusugan, pabahay, paggawa, social welfare at information technology. Samantala, PNP bantay sarado ang BARMM kasunod ng nalalapit na parliamentary election sa Oktubre. Angel Garcia sa detalye. Sa nalalabing 25 araw bago ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election sa darating October 13, todo bantay ang Philippine National Police laban sa mga private armed group para masiguro ang mapayapa at malinis na halalan. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., mandato nilang siguraduhin na ang mamamayan ng BARM ay makakaboto ng malaya at walang takot. Mula August 14 hanggang September 16, nagkapaglatag ang PNP at ang COMELEC ng 14,828 na mga checkpoint na nagresulta sa pagkakaaresto ng 22 mga individual at 32 nakumpiskang baril dahil yan sumiiral na gun ban. Tuloy-tuloy din ang operasyon kontra loose firearms at mga private armed groups. Sinabi pa ni Nartates na nagka-alerto na rin ang Regional Joint Security Control Center para mabilis na koordinasyon ng PNP, Armed Forces of the Philippines at Commission on Elections anumang posibleng insidente. Tiniyak pa ng pambansang pulisya na tuloy-tuloy ang mahigpit na pagpapatrolya, gun ban enforcement at ang interagency drill hanggang sa mismong araw ng halalan. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Pumalag ang Malacanang sa pangmamaliit ni Vice President Sara Duterte sa binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mababatid na sinabi ni VP Sara na ang pagbuo ng ICI ni Pangulong Marcos ay hindi lang huli na, kundi for nothingness anya o wala ng kabuluhan. Ayon kay Press Officer o Palace Press Officer Claire Castro, lumitaw ang ibang talent ng Vice Presidente na magaling magpatawa kahit hindi komedyante. Giit ni Castro, may ginagawa si Pangulong Marcos para maresolba ang malawakang korupsyon sa flood control sa bansa, hindi gaya ng nakaraang administrasyon. Question rin ni Castro kung maaring tawaging living hell ang nakaraang administrasyon dahil wala naman itong ginawa para maresolba ang problema. At mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte rin ang umami noong 2017 na siya ay korap. May nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Well, anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang pagtugon ng Pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin, especially tungkol sa maanumalyang flood control projects. Pero, nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing korap, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, COA maghahain sa ombudsman ng dagdag na kaso laban sa contractors at DPWH personnel. Narito ang ulat ni Gina Mape. Magsasapa ng mga karagdagang kaso ang Commission on Audit laban sa mga pribadong kumpanya at individual na patunayang sangkot sa irregularidad sa flood control projects ng Engineering Office ng Department of Public Works and Highways sa lalawigan ng Bulacan. Noong nakaraang linggo, nagsumite ang COA ng fraud audit report sa Office of the Ombudsman para sa 5 flood control projects sa Bulacan na non-existent o substandard. Ayon kay COA Chairman Gamaliel Cordoba, ito ang magiging basehan ng pagsasampa ng criminal complaints sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Government Procurement Act at falsification of public documents laban sa mga kontraktor at dating opisyal ng DPWH. 20 dating empleyado ng First District Engineering Office ng DPWH sa Bulacan at 4 na kontraktor ang tinukoy sa fraud audit report. Sinimulan ng COA ang fraud audit na nakatutok mula sa mga proyekto sa Bulacan noong August 12. Alinsunod sa memorandum ni COA Chairman Cordoba bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papalagutin ang mga sangkot sa flood control anomaly. Una nang inulat ng COA sa congressional investigation na 317.7 billion pesos ang halaga ng mga notice of suspension at 5.8 billion pesos ang halaga ng mga notice of disallowance ang inisyu ng state auditors para sa infrastructure projects sa ilalim ng DPWH mula 2016 hanggang 2025. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Sa ating Metro News, naaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 2 Chinese nationals na umano'y nagpapatakbo ng isang love scam hub sa Quiapo, Maynila at nambibiktima ng mga dayuhang mula sa Europa at Japan. Sa ikinasang operasyon ng BI, nailigtas din ang 2 Malaysian nationals na umano'y ikinulong at inabuso ng mga suspect. Kinilala ang mga dinakip na sina Wang Yu Wang, 30 years old, umano'y leader ng scam hub, at Liu Lin, 35 years old, na nahuli namang nag-ooperate sa workstation na may 6 na computer unit. Ayon kay BI Fugitive Search Unit Chief Rendell Ryan C., si Liu ang manager ng home-based fraud operation sa isang gusali sa Gonzalo Puyat Street. Natuklasan na ginagamit ng grupo ang iba't ibang dating site, social media account, messaging app, translator at iba pang online platform para magpanggap habang nakikipagrelasyon sa mga biktima nilang dayuhan bago nila hingian ng pera. Nakumpirma rin na parehong overstaying at walang hawak na pasaporte o immigration documents sina Wang at Liu. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos .06 centavos. Nasa 67 pesos and 70 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 89 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 21 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Grand Lotto 655 na binola kagabi September 17. 41, 44, 40, 9, 26, at 49. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 161,835,217 pesos and 60 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 17, 9, 6, 38, 16, at 36, kung saan walang nanalo ng 35,709,957 pesos and 20 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, ozone layer, inaasahang makaka-recover na pagsapit ng mid-century. Detalye ihatid ni Rosemay Miranda. Naghihilom na ang ozone layer na nagsisilbing proteksyon ng Earth at inaasahang tuluyan itong makaka-recover sa mga darating na dekada na iniugnay ng United Nations ang tagumpay na ito sa mga pinagsama-samang aksyon na isinasagawa ng iba't ibang bansa. Binigyan diin sa isang bagong ulat mula sa World Meteorological Organization o WMO ng UN na mas maliit na ang nakitang butas sa ozone sa ibabaw ng Antarctic noong 2024 kumpara sa mga nakalipas na taon.
Sa inilimbag na Ozone Bulletin 2024 ng WMO, ang naturang kaganapan ay dahil sa natural na nagaganap na mga salik sa atmosfera na nagtutulak ng taon-taon na pagbabago. Nakasaad dito na may maximum ozone mass deficit na 46.1 milyon na tonelada, ang lalim ng butas ng ozone na lumilitaw sa ibabaw ng Antarctic tuwing tagsibol noong ika-29 ng Setyembre ng nakarang taon na mas mababa sa average noong 1990 hanggang 2020. Ang bulletin ay inilabas upang markahan ang World Ozone Day at ang ika-40 anibersaryo ng Vienna Convention na unang kinilala ang stratospheric ozone depletion bilang isang pandaigdigang problema. Sinundan naman ang 1975 Convention ng Montreal Protocol na nilagdaan noong 1987 na layong i-phase out ang mga ozone-depleting substance na pangunahing natatagpuan sa mga refrigeration, air conditioning at aerosol spray. Sa kasalukuyan, iniulat ng WMO na nagresulta ang naturang kasunduan sa pag-phase out na higit sa 99% ng produksyon at pagkonsumo ng mga controlled ozone-depleting substance. Ang WMO at UN Environment Program ay nagtutulungan sa isang scientific assessment ng ozone depletion tuwing 4 na taon kung saan ipinahiwatig sa pinakahuling pagtatasa nito noong 2022 na kung mananatili ang kasalukuyang mga patakaran, ang ozone layer ay inaasahang babalik sa dati nitong itsura noong 1980 kung saan wala pa itong butas, pagsapit ng taong 2066 sa Antarctic, 2045 sa Arctic at 2040 para sa iba pang bahagi ng mundo. Pangalagaan ng kalikasan para sa magandang kinabukasan. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shutter 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, mga damit at alahas ni Marie Antoinette tampok sa bagong exhibition sa United Kingdom. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Bubuksan sa publiko ang isang exhibition sa United Kingdom na nagtatampok sa fashion style ng 18th century queen na si Mary Antoinette ng France. Magaganap sa V&A Museum simula ngayong linggo. Ang Mary Antoinette style ay ang unang exhibition ng UK na nakatuon sa reyna na isang miyembro ng Austrian royal family na nagpakasal kay French King Louis XVI. Nakilala si Mary Antoinette bilang isang fashionable at contentious figure bago siya at ang kanyang asawa ay napatalsik sa panahon ng French Revolution. May 250 items ang masisilayan sa exhibition gaya ng footwear ni Mary Antoinette, mga alahas at iba pang personal na gamit kabilang isang eau de cologne bottle at porcelain dinner service. Naka-display din ang mga fashion items mula sa panahong iyon pati na rin ang mga larawan ng reyna, ang kanyang mga webless kabilang ang mga bagay na hiniram mula sa Palasyo ng Versailles. Tampok naman sa contemporary section ng mga designer frocks at sapatos na inspired kay Mary Antoinette sa fashion at pelikula. Kabilang dito ang mga costume na ginamit para sa 2006 film ni Sofia Coppola na Mary Antoinette na pinagbibidaan ni Kirsten Dunst. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shutter 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, September 18, taong 2012, pinangalanan ng British music magazine na NME ang isa sa mga miyembro ng The Beatles na si John Lennon bilang rock's ultimate icon. Sa isinagawang survey sa loob ng 6 na buwan at nilahukan ng higit 160,000 readers ng magazine, nanguna si Lennon para sa nasabing titulo. Ilan sa mga awitin ni John Lennon ay ang Stand By Me, Jealous Guy, Give Peace a Chance, Mind Games, Woman at ang Happy Christmas, War is Over. Samantala, sumunod naman kay Lennon nakabilang sa ultimate musical icon of the lives of the last 60 years ang dating frontman ng rock band na Oasis na si Liam Gallagher, English actor, singer and songwriter na si David Bowie, Arctic Monkeys singer na si Alex Turner at si Kurt Cobain ng Nirvana. Sa 60 mga musician ang napasama sa listahan ng mga nominado bilang NME's Rock Star o Rock Icons kasabay ng selebrasyon ng 60 taon ng naturang music magazine. Kasama sa naturang listahan ng English singer-songwriter na si Amy Winehouse, American singer-songwriter and musician na si Jimi Hendrix at iba pang English singer-songwriter and musician na sina Morrissey, Noel Gallagher at Ian Curtis. Balitang kakaiba.
Sa atin naman pong balita ang kakaiba, isang babae sa Florida sinuntok ang isang buwaya para mailigtas ang kanyang alagang aso. Detalye po ng balita ang kakaiba ay ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Yes, good morning, Darlene at Kenny, mga kanyusik. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nauwi nga sa panununtok ng buhaya ang dapat sana'y paglalakad-lakad lang ni Danny Wright kasama ang kanyang alagang Shih Tzu malapit sa isang creek. Ayon kay Danny, nagulat siya nang makitang kagat-kagat na ng isang buhaya ang collar ng kanyang alagang aso na si Dax. Inihila na ng buhaya ang aso papunta sa tubig kaya dali-dali siyang nakipambuno sa buhaya. Kwento ni Danny, pinaulanan niya ng suntok ang buhaya hanggang sa tinamaan ito sa mata na naging dahilan kaya nabitawan ng ngipin nito ang kanyang aso pero nahatak naman ito ang braso ni Danny. Gayunman, nagawa pa rin ni Danny na maibaligtad ang buhaya kaya natakas sila ng kanyang aso pabalik ng kanilang bahay. Sa ngayon ay alis na sa property ang buhaya ng trappers ng Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Nakuha, timing pa itong balitang kakaiba natin sa buhaya tungkol sa mga buhaya rin dito sa atin, no? Marami yan. Ang pagkakailabang yung iba lang sa buhaya dito ay nakangiti at nakabarong yung ibang buhaya. Amerikana yung iba. Laging busog. Pero ganun pa man, wildlife po kasi ang kumbaga bahagi ng wildlife ang itong mga buhaya, no? Kaya tayo ang mag-adjust sa mga buhaya. Oo. Pero kailangan natin, no, na sila kasi nagre-react yan kung mayroon din pakiramdam nila danger din sa kanilang part, no? Na nidelikado sila. Kaya isipin natin na tayo ang may isip. Although may isip din ang hayop, pero tayo ang mas nakakaintindi. Kaya tayo na lang ang umintindi. Okay? Alright. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balita ang kakaiba. Tsaka Tama siya. madagdag ko lang, Kenny, no, doon sa sinabi ni Doc Justin. Kaya lang din naman bumababa sa lungsod yung mga wild animals, di lang katulad ng crocodile, ng mga ahas, kasi nasisira yung habitat nila. Yes, Tayo rin namang mga tao yung gumagawa kung bakit parang nabubulabog sila at bumababa dito sa kung saan tayo nakatira. Hinayaan, di ba? Hinahayaan kasi natin eh. Kaya kita mo, pag bumabaha, ang daming buwaya. Correct. Diba? Diba? Ayun ang gusto ng mga buwaya eh, magtubig, diba? Kasi doon sila nakatira. Kasi Tama. Doon sila kumita. Doon sila nabubusog eh, diba? Ikaw talaga, Kenny. Ikaw talaga. Ayan, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating katanungan. Ngayong araw po ng Thursday para po sa ating opinion mo, opinion ko. Maiibsan ba ang sentimiento ng publiko sa anomalya ng flood control projects kasunod ng resignation ni late Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker? Ayan, ipadala po ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ano po yung masasabi ninyo mga kanyusik sa nangyari po kahapon na pagbibitiw bilang House Speaker ni late Congressman Martin Romualdez at sa pagkakatalaga naman kay Isabela 6th District Congressman Boji D bilang bagong House Speaker. Inyo pong narinig ang mga maiinit na balita ngayong araw po ng Huwebes, September 18, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 98 days bago ang araw ng Pasko.